الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Now, ipapatuloy natin ang ating pagbibigay liwanag at benepisyo sa ating hadith. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madda'an fa amartu al-Miqdada ay yas'ala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asala faqala fihi al-wudu mutsafaqun alayhi wa lasdul Bukhari. So dito isinalaysay ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sabi niya na kung saan siya ay mayroong lumabas sa kanya na madi sa kanyang private part, sa kanyang pag-aari, kung saan mayroong lumalabas sa kanya, no? Mayroong lumalabas sa kanya na madi. So dito tinanong niya si Miqdad at humingi siya ng pabor kay Miqdad na kung maaari ito ay itanong niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hinggil dito. Ibig sabihin, ang pinutukoy dito, ito ba ay najis, ito ba ay nakakasira ng ating wudu. So dito ito'y tinanong ni Miqdad radhiyallahu an kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasaysayan nito. Then bumalik siya kay Ali radhiyallahu an at sinabi kasi dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Miqdad na kung saan sabi niya, ang ibig sabihin kung sino man ang nilalabasan ng madi, siya ay nararapat na magsagawa ng wudu. So dito bumalik si Miqdad radhiyallahu an sa kasaysayan nito ng hadith na ito, na nagsabi kay Ali na inuutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kapag ang tao ay mayroong lumabas sa kanya na madi, siya ay nararapat magsagawa ng wudu. So mayroong kahabaan ng kasaysayan na ito, ngunit inilagay dito ang hadith na ito at hindi ito binuo, ngunit ang kabuuan nito ay pinakamalapit ang ating isinasabi. So dito ito ay mula kay Muslim rahimullah at ganoon din kay Bukhari. Ito ay autentibong hadith at ito ay mula ang hadith na ito sa salaysay ni Bukhari na itinala din ni Imam Muslim rahimullah. So makikita natin sa hadith na ito, si Ali radhiyallahu an na siya ay isang tao lamang na katulad ng paniniwala ng iba na siya ginagawa na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. So siya ay tao lamang na kung saan mayroong lumalabas sa kanya na ganito na madi. Ibig sabihin ng madi, ito yung isang uri na parang tubig ito na kasing kulay ng tubig na kung saan lumalabas ito out involuntary. Minsan hindi natin sinasadya na talagang ito ay lumalabas. Minsan ito ay dahil sa pagnanasa o sa paglalaro ng isang tao, no? Ay lumalabas din ito. So sa ganito, ito sa hadith na ito ay lumalabas na pinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat ang taong ganito na nilalabasan, ibig sabihin may lumalabas sa kanyang puwerta o puwerto o sa pag-aari ng sa lalaki o babae man ito, ay nararapat siyang magsagawa ng wudu. Ngunit hindi itinatagubilin na siya ay magsagawa ng gusul. So ibig sabihin sa hadith na ito ay lumilitaw na ang sino mang nilalabasan ng madi, siya ay nararapat na magsagawa ng wudu. So ibig sabihin ang mading ito, no, ang mading ito ay lumalabas ito, alalahanin natin kapag tayo ay mayroong nararamdaman natin ang mga pagnanasa o kaya mayroon tayong sakit minsan sa lamig, minsan naman sa sobrang pag-iisip, sobrang pagnanasa o paglalaro sa ating mga perto, no? So ganito ay lumalabas ito ang madi na ito, at ang madi na ito ay nangangahulugan na ito ay najis, hindi katulad ng similya, ang mani na tinapik natin o tinalakay natin. Ang madi at wadi, ito ay mga najis, no? Okay, ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo magsagawa ng gusul, hindi tulad ng mani, bagamat ito ay hindi najis, ngunit ito ay nangangahulugan na tayo dapat magsagawa ng gusul bago tayo makapagsala. Hindi tulad ng madi at wadi. Ang madi kapag ito ay lumalabas ay nangangahulugan na sisira
ang ating mga wudu o tayo nakagusulman, nasisira o tayo man ay nakatayamum, nasisira ang ating pagpapadalisay mula sa paggamit ng tubig o kaya naman sa paggamit ng alikabok sa pamamagitan ng tayamum. So nasisira ang wudu natin at ito ay najis ayon sa ating mga majority scholars. So dito ay tinanong niya si Miqdad na kung saan ay kung maari sabihin niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang hinggil dito, at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tayo ay siya ay nararapat magsagawa ng wudu. See? So si Miqdad radhiyallahu an siya si Miqdad bin Amir bin Salaba al-Bahrani, ang kanyang nickname kung tawagin siya ay si Abu Aswad o Abu Amir, no? Siya ay kilala sa katawagang Al-Miqdad bin Al-Aswad. So bin Al-Aswad. So siya ay isa sa mahuhusay, matalino, no, at kilalang sahaba at kasama siya sa mga manlalakbay, kung saan sa paglalakbay ng mga Muslim noon, siya ay nakipagdigmaan sa maraming digmaan, no? Siya ay sa Badar, kung makikita natin sa Badar, siya ay isang hukbong mga ngabayo dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba at mga ansar, no? Siya ay nakipag-participate din nang makonquest nila ang Egypt o Ehipto, no? At ganoon din, siya ay namatay sa edad ng 70 taon after Hijrat, 33 after Hijra. 70 taon na siya mamatay, 33 after Hijra sa lugar ng Al-Jawf, 3 miles bago makarating ng Al-Madina, no? At si Uthman radhiyallahu anhu, ang katlong kalifa ng pananampalatayang Islam, ang siyang nagsagawa ng funeral prayer sa kanya o salatul janaza na tinatawag sa Arabic, at siya ay nalibing din sa libingan ng mga martir diyan sa Al-Baqi. So sa hadith na ito, makikita natin dito na si Ali radhiyallahu anhu ay nahihiya. So nahihiya siya. Dahil una, alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ito ay manugang niya si Ali radhiyallahu anhu. So nahihiya siya na itanong niya ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, bagamat ang pagpapakita rito na siya ay nahihiya, ito ay hindi naging hadlang kay Ali radhiyallahu anhu upang hanapin ang kasagutan sa bagay na ito, upang hanapin ang kaalaman hinggil dito. Kaya dito ay inutos niya si Miqdad na kung maaari ay itanong niya ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dapat gawin sa bagay na ito. So ibig sabihin sa pananampalatayang Islam ay hindi katuruan ang isang bagay na tayo ay mahiya, lalo na't dapat naman hindi ito o nararapat o kaya naman ay hindi naman tunay na nakakahiya. Ang bagay na dapat nating hanapin kaalamin o kasagutan ay hindi tayo nagtatanong. Ito ay hindi itinatagubilin o isang dapat maging kaugalian ng isang Muslim. Dapat ito ay layuan ng isang Muslim ang ganitong uri ng pag-uugali na siya ay mahiya na magtanong. Even na lalo na kung ito ay mayroong ang uri ng pagtatanong ay may sakop na nakakahiya na itanong ito. Tulad na nabanggit natin sa hunang hadith na kung saan babae pa ang nagtanong tingil sa regla. So dito naman ay isang madi na alam natin ang nagmadi, ito ay nagmumula sa pagnanasa ng isang lalaki kung saan nakakahiya itanong ito. Ngunit makikita natin sa panahon ng mga sahaba at ay hindi nila ito ikinahihiya na hanapin ang kasagutan sa mga bagay nito, bagamat nakakahiya ang sitwasyong nangyari ay hindi nila ito ikinahihiya na hanapin ang kasagutan sa bagay na ito, even na sila ang mismong haharap sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o dili kaya sila ay gumamit ng ibang tao, malaman lang nila ang bagay kung anong gagawin nila sa mga bagay na ganito. So ganito sa Islam, hindi tulad sa panahon natin ngayon ay marami ng kamusliman ang ayaw na maghanap ng kaalaman. So dahil dito ay kumakapa-kapa sila sa pananampalatayang Islam at hindi nila alam ang gagawin kapag mayroong isang pangyayari na hindi nila alam kung anong dapat gawin dito, ay hindi nila ito masolusyonan ang sanhi kung saan bumibigat sa kanila ang pananampalatayang Islam. No? Kaya sila ay nabibigatan sanhi nang hindi sila naghahanap ng kaalaman. Alam naman natin sa pananampalatayang Islam, ito ang relihiyon na napakagaan. At alam din natin, kapag tayo hindi nag-aaral sa Islam, ay tunay na tayo ay nabibigatan sapagkat ito ay may mga aral. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay nagpumapasok sa eskwelahan, kung ikaw ay hindi nag-aaral ng leksyon, ay talagang mahihirapan ka at mabibigatan ka. Ngunit kung ikaw ay nag-aaral at naghahanap ng kaalaman, maging sa paaralan ay hindi ka mahihirapan sa iyong pag-aaral at nagiging magaan ang iyong pag-aaral.
So ganito ang relihiyong Islam. Habang ikaw ay nag-aaral, naghahanap ng kaalaman, ikaw ay hindi mahihirapan at mabibigatan sa pananampalatayang ito at makikita mo kung gaano kagaan ang pananampalatayang Islam. Kaya sa pananampalatayang Islam, itinatagubilin sa atin na tayo ay maghanap ng kaalaman. At itanong natin ito kung hindi natin nalalaman kung tayo ay nahihiya, ay ipinapahintulot sa atin na makiusap tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya upang sa ganon ay malaman natin ang tungkol sa bagay na ito na dapat nating alamin na gamitin ng ating kapatid na siya ang magtanong kung nahihiya tayo. See? So dito nakita natin si Ali Radha'an, hindi naging adlang sa kanya bagamat nahihiya siya sa kanyang biyenan na itanong ang bagay na ito, ay hindi naging hadlang sa kanya na hanapin ang kasagutan o solusyon dito sa pamamagitan ng pag-uutos ng iba na gumamit siya at nakiusap siya sa kapatid sa pananampalataya tulad ni Miqdad Radha'an ay nakiusap siya na maaari itanong ito sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay malaman ang gagawin sa bagay na ito. Kaya naman malinaw sa hadith na ito, tayong mga kamusliman, kapag hindi natin alam ang isang bagay ay obligado nating hanapin ang kasagutan sa bagay na ito upang sa kabilang buhay, inshallah ang bagay na ito ay hindi natin maging pananagutan. Sapagkat gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, sa kabilang buhay ay hindi natin makakatwiran sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na hindi natin nagagawa kapag hindi natin alam. Of course, mayroon tayong ganyang prinsipyo na katuruan sa pananampalatayang Islam, ngunit ito ay mayroong kondisyon. Kung ikaw ay naghahanap ng kaalaman o dili kaya ikaw ay matagal na sa dili kaya ikaw ay baguhan sa pananampalatayang Islam. Ngunit kung ikaw ay matagal na sa pananampalatayang Islam at hindi mo ito alam, dahilan sa hindi mo pinag-aaralan, ikaw ay magiging questionable sa kabilang buhay, inshallah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinapakita sa hadith na ito kung paano ipinakikita na tayo kapag mayroong pag-aalinlangan o hindi nalalaman na isang bagay na dapat nating alamin, ay obligasyon nating itong ipagtanong o hanapin ang kaalamang ito. Ito ang unang benefit sa hadith na ito. Another benefit sa hadith na ito, pagdating sa paghahanap ng kaalaman, ay hindi nararapat sa isang Muslim sa kanyang relihiyon na siya ay nahihiya. Ito ay hindi magandang kaugalian ng isang Muslim. Alalahanin natin sa ating pananampalataya, ang kaalaman ay kalahati ng ating pananampalataya. Kaya pag sumikapan natin na ito ay magampanan natin, mga kapatid ko sa pananampalataya. Another benefit sa hadith na ito, maaari nating pakiusapan ang isang Muslim na kapatid na kung mayroon tayong gustong alamin, ay gawin nating pakiusapan siya upang sa ganon siya ang maging kasangkapan sa bagay na ito upang mahanap ang kaalaman. At ang isang Muslim na nakikiusap hinggil naman sa kaalamang ganito ay hindi niya dapat biguin ang kanyang kapatid sa pananampalataya kung ito ay kanyang makakayanan. Ibig sabihin sa pananampalatayang Islam ay itinatagubili na ang bawat Muslim ay magtulungan sila sa kabutihan. No? Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos niya sa banal na Quran sa Surah Al-Maidah na ang mga Muslim ay magtulungan sila sa albir, sa pagiging mahintatakutin at mabubuting gawain ay magtulungan ang bawat Muslim. So dito ipinapakita nila Ali Radha'an at Miqdad na sila ay kapwa nagtutulungan sa bagay na ito, lalo na't ito ay kaalaman upang malaman nilang pareho ang kasagutan sa bagay na ito. Ibig sabihin, lalo na't sa knowledge, ang pag-uusapan. Ganito kadiin sa pananampalatayang Islam, paghahanap ng kaalaman, ay hindi mo makikita na si Miqdad ay nagbigay man ng kaunting salita upang siya magparandam na ayaw niyang sundin si Ali Radha'an. Hindi. Bagkus siya ay sumunod kaagad dito dahil siya ay sabiktin na malaman niya ang kasagutan sa bagay na ito. Bakit? Dahil kung alam ni Miqdad ang sagot dito ay sasagutin na niya si Ali Radha'an. Ngunit sa dahilang hindi niya alam ang kasagutan dito ay dagli-dagli din siyang pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam upang malaman nila ang kasagutan sa bagay na ito. See, maraming ibinapikita ang hadith na ito hinggil sa paghahanap ng kaalaman. Napakarami nating dalil na maaaring gamitin sa hadith na ito bilang paghahanap ng magamit natin sa paghahanap ng kaalaman, kung paano dapat natin hanapin ang kaalaman, kung paano tayo magtutulungan para mahanap lamang ang kaalaman. See? So another benefit sa hadith na ito. Kapag ikaw ay nalabasan ng madi, sanhi ng pagnanasa o paglalaro, o sanhi ng malamig na panahon, nagkakaroon tayo ng sakit sa paglabas na halimbawa ng sibilya o kaya naman ng madi lamang. So sa pamamagitan nito, ikaw ay tinatagubilinan na magsagawa ng wudu. Gaya ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi ng ibang hadith,
nabanggit na ugasan mo muna ang yung private part sapagkat ang madi, ito ay najis at pagkatapos ay magsagawa ka ng wudu. So, ibig sabihin, nagsuportahan ng dalawang hadith na ito. So, ibig sabihin, nagpapakita talaga na ang paglabas ng madi, ito ay nakakasira ng ablusyon. So, nakakatatlo na tayo ng nakakasira ng ablusyon, mga kapatid ko sa pananampalataya. Una ay ang nakakasira ang malalim na pagtulog. Pangalawa ay ang lumalabas sa mga puwerto ng babae, yaong istihada. Maliban pa sa dugo ng regla o dugo ng panganak, ang istihada ito rin ay nakakasira ng wudu at ito rin ay kabilang sa marurumi. Maliban lamang ang fluid at similya ng babae ang silang hindi marumi ayon sa ating majority scholars. So dito makikita natin na kailangan magsagawa ng wudu ang sino mang linalabasan ng madi. No? Sino mang linalabasan ng madi. Tatlo ang lumalabas sa lalaki. Ang isang madi, babae o lalaki, madi, at saka yung tinatawag na wadi, at saka mani. Mani ang similya. So ito yung mula sa pakikipagtalik na lumalabas. Ibig sabihin kapag similya ay nakakabuo ito ng tao. Ang madi ito ay parang kulay tubig, ngunit ito ay malapot-lapot. Ngunit ito ay hindi nakakabuo ng tao. Ito ang pagkaiba ng similya at ng madi. Ngunit ang madi na ito ay marumi. Ang similya ay hindi marumi, hindi najis. Ang madi ay najis, ngunit hindi nakakabuo ito ng tao. At ang pangatlong lumalabas sa atin kapag humihihi tayo, yung tinatawag na wadi. So ito rin ay najis. At ito rin ay nakakasira sa ating wudu, ablution, sapagkat ito'y lumalabas kapag tayo umihihi, sumasabay ito sa ating hihi. See? Ang dalawa'y marumi, ang wadi at madi, at ang mani o similya ay hindi marumi ayon sa ating pag-aaral mula sa mga scholar natin at karamihan. At hatol nila, isa na rito si Ibn Taymiyyah, rahimullah. So malinaw na ang madi ay sa ating mga scholars, ito ay najis. Kaya hugasan muna natin ang ating private parts at pagkatapos ay tayo ay magsagawa ng wudu. Okay? So, another benefit sa hadith na ito, kung kayo ay gagawa ng kasama na pakikiusapan ninyo upang malaman ang kasagutan, kinakailangan ay yaong matapat, mapagkakatiwalahan, hindi siya sinungaling, hindi pa bago-bago ang kanyang isip, hindi mahina ang kanyang memorya. Siya ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun ay hindi magkamali ang impormasyon dadalhin niya sa iyo. Ganito rin ang pagtanggap natin sa mga hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Isa sa kinikilatis nila ang ganitong katangian ng nagnanarrates. No? So dapat siya ay ang inaalungkat nila sa nagnanarrate ng hadith. Siya ay nakita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi man, nakita niya bang saba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ang taong ito ay mapagkakatiwalaan, hindi siya sinungaling, hindi siya ulyanin, hindi siya pabago-bago ang isip, mapagkakatiwalaan ba siya? Siya ba ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala? So dapat kumukuha tayo kagdating sa kaalaman, lalo na ang kaalamang ito ay sensitibo ito, dapat talaga tumpak at tugma ang nadalhin niya sa ating kasagutan, ay kinakailangang gamitin natin ang taong mahintatakutin, hindi pabago-bago ang isip, natatakot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapagkakatiwalaan siya ay hindi ulyanin, hindi mahina ang memorya niya, hindi pa bago-bago ang desisyon niya. Kinakailangan talaga ganito ang dapat maging pakiusapan natin tulad ni Ali radhiyallahu anhu na kinausap niya si Mikdad na kung saan mayroon siyang katangian na ganito, ang Allah ang higit na nakakaalam. So another benefit sa hadith na ito, another benefit sa hadith na ito, gaya ng sinabi natin sa hadith na ito, na kinakailangan ang tao na maging kaalib natin sa paghahanap ng kaalaman ay maging mahintatakutin. Ibig sabihin sa pananampalatayang Islam, itinatagubilin sa atin na maging mahintatakutin tayo upang sa ganun ang bawat isa ay magkaroon ng pagtitiwala ang bawat isa. At nagdadamayan
ang bawat isa sanhi nang sila'y may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala tayong nasasaktan o nasasagasahan na kapag kaharap natin ay ayaw kong utusan ito dahil hindi mahintatakutin. Ang gusto ko itong mahintatakutin. So hindi dumarating ang ganitong punto na kakaroon ng alitan o problema o sama ng loob. So inuutos sa atin sa pananampalatayang Islam na palagi rin naman sinasabi ng ating mga nagkukutsba at ganun din Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi nila itong sinasabi. So ibig sabihin sa ating pananampalataya, itinatagubilin na tayo ay maging mahintatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ang paglabas ng madi ay nakakasira din ito ng wudu at ang mading ito ay najis. Another hadith. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabbala ba'da nisaihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda akhrajahu Ahmadu wa da'afahu Bukhari. So sa hadith na ito, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinalikan niya ang kanyang isa sa kanyang mga asawa at siya ay nagtungo sa pagdarasal nang hindi siya nagsagawa ng panibagong wudu. Ito ay sinalaysay ni Ahmad at sinabi ni Bukhari na ang hadith na ito ay mahina. No, sinabi ni Bukhari, ang hadith na ito ay mahina aniya. So sa hadith na ito ay mahina. Ito ang opinyon ni Sahih Bukhari. Sapagkat aniya ang narrator nito, no, na si Ibn Abi Sabit, kung saan na inarrates na ito o sinalaysay niya ito na sinabi na mula kay Urwa Ibn Zubair. So sinabi nila na si Ibn Abi Sabit ay hindi siya nakarinig kailanman ng hadith kay Urwa Ibn Zubair. Sabi nila ating mga scholar isa dito si Bukhari rahimullah, hindi siya nakarinig. Ayon sa aming saliksik, hindi siya nakarinig kailanman ni isang hadith mula kay Urwa Ibn Zubair. Ganon din nila na nagsasabi ang taong ito na nag-narrates, no, mula kay Aisha, ay hindi ito mula kay Urwa bin Zubair, kundi ang hadith na ito ay nagmula kay Urwa bin Juhani. So dahil dito sabi ni Bukhari, ang hadith na ito ay mahina. But sa ibang ating scholar, ay sinabi nila, mayroon, ngunit mahina man ito ay mayroon pa rin narrator o mga hadith na nagpapakita na ito ay sinusuportahan upang maging ebidensya ito. No? May ipinapakita mga hadith na sinusuportahan ng ganitong uri ng gawain. Like for example, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abang natutulog si Aisha, siya ay nagdarasal at ang paalang ni Aisha radhiyallahu anha sa kanyang pagdarasal, kapag siya ay nagpapatira pa, ay dumadampi ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ulo, sa kanyang mukha. No? At pagkatapos ito ay iniatras ni Aisha kapag naramdaman niya dumadampi ang mukha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o ang kanyang ulo. So sa ito makikita nyo, hindi nagsagawa ng bagong wudu ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, ang hadith na ito ay nagpapakita ito na ang hadith na ito ayon kay Bukhari, ito ay hindi autentibo at sinasabi naman ng mga ibang scholar na ito ay autentibo sapagkat ito ay nagiging malakas din sapagkat mayroong suporta ito. At ganun din sa ating pananampalatayang Islam, nagpapakita ang hadith na ito na kapag tayo ay nahawakan natin o dumampi tayo sa isang balat o katawan ng isang babae, tayong lalaki, ay hindi nasisira ang ating wudu. Kahit na tayo ay yumakap sa kanila, kahit na tayo ay humalik sa kanila, so pinapakita sa hadith na ito ay hindi ito nakakasira ng wudu. Pero sa banal na Quran, makikita natin sa chapter 5 verse 6, ang sinabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, lamastumun nisa, no, kapag kayo ay ang sinasabi dito kasing lamastumun nisa ay may kanya-kanya silang opinyon. So bago natin ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin lamastumun nisa,
no, ay dakuan natin ang mga opinyon ng ibang scholar sapagkat hindi natin maipaliliwanag ito. Kung bibigyan lang natin kaagad ng isang paliwanag, mas maganda siguro o mainam na sabihin natin ang kanya-kanyang opinyon ng mga scholars at dito natin makikita kung ano talaga ang ibig sabihin ng lamastumun nisa. Dito talaga nagkakaroon ng ikhtilaf ang pananampalatayang Islam, no? So makikita mo even na ito ay Arabic na lamang, no? Nag-aral at maaalam ang mga ito pero makikita mo nagkakaroon pa rin sila ng different opinion. See? So hindi natin maiiwasan talaga na magkaroon ng ikhtilaf sa ating pananampalatayang Islam. So sa ganito, hindi mo rin maiwasan na magkaroon talaga ng kiyas, no? Okay. So dito makikita mo, hindi katulad ng mga Muslim ngayon. So hindi na tayo nag-aaral ng mga Arabic o pure Arabic o grammar ng Arabic at pagkatapos hindi man tayo marunong magbasa ng Arabic o marunong man tayo, minsan Tagalog lang ang pinag-aawayan natin, hindi pa yung purong Arabic. See? So dapat tayo ay mag-aral ng Arabic. So makikita mo dito tayo maaaring magkaroon ng ikhtilaf. Ngunit sa Tagalog ay hindi tayo maaaring magkaroon ng ikhtilaf sapagkat ito ay salita lamang ng tao. So makikita mo rito, ang hadith na ito ay nagpapakita na hindi nakakabreak ng wudu ang paghawak o pagsayad ng mga balat ng kapwa lalaki o babae, mag-asawa man ito, ng wudu. Ngunit makikita natin sa aya ng banal na Quran na ang lamastumun nisa, gaya ng paliliwanag natin, kung wala tayong matagpuan tubig ay magsagawa kayo ng tayamum, ang Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 5, verse 6. Ibig sabihin dito nagpapakita na ang lamastumun ang lamastumun nisa, no? Ito ay nakakasira ng wudu, Ano ba ang lamastumun nisa? Nakahulugan ng banal na Quran na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang kanilang unang opinyon. So sabi nila, kapag hinawakan mo ang kamay ng isang babae na hindi mo mahram, ang wudu mo ay nawalang bisa. So ito ang sinasabi, nakasayad ang iyong balat sa kapwa balat ng isang babae. Sabi nila sa unang opinyon, kapag nahawakan mo ang isang bahagi ng katawan o kamay ng isang babae o ano pa man, nakahawak ka, hinawakan mo, sinadya mo, ibig sabihin, sinadya mo talaga. Kasi dito sinasabi ng ating mga scholars, yaong hindi sinasadya ay hindi kabilang dito, yaong wala kang pananadya. See, ang kabilang dito sa hadith na ito, yaong Quran na ito, ay yaong pananadya na hinawakan mo talaga ang isang babae, saan mang parts na ikaw ay dumadampi sa iyong balat, no? Dumadampi ka sa kanyang balat. Okay. No, sabi nila kung hindi mo mahram ang isang babae at hinawakan mo ito nang mayroong kang alam o sinadya mo ito, ang iyong wudu nila ay nawalang bisa. Ang second opinion nila, ang paghawak mo sa isang babae o pakikipag-contact sa kanila ay nakakabreak ito ng wudu. Ito man ay walang pagnanasa o mayroon man pagnanasa. Ito man ay walang pagnanasa based upon to desire or no desire. Ang wudu mo ay nakakabreak. Ang opinion na ito ay mula kay Imam Shafi'i, no? At ang ginamit nila sa hadith na ito, ipinakita nila na ito ay daif, ito ay mahina, gaya na sabi ng Imam Bukhari. Kung kaya dahil dito nila ang aya ng banal na Quran, ang proof na kung saan kapag nahawakan mo, nadampian mo ang isang babae na ito ay yung sinasadya, may pagnanasa man o hindi o wala, ang wudu mo ay nasira. Ayon naman sa ikatlong opinyon ng ating mga scholars, ang tinutukoy na lamastumun nisa ay yung hindi pakikipagtalik nila sa banal na Quran na kung saan lamastumun nisa na kung saan sinasabi ng iba na translate nila ito ay pakikipagtalik. So sabi nila kapag ikaw ay nakipagtalik, ikaw ay na-break ng wudu. Kaya kung wala kang makita, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsagawa ka ng wudu. Ngunit ayon sa ating mga scholars ay hindi itong ibig sabihin sapagkat alam natin, lamastumun nisa, ang pinag-usapan dito ay hands. Kung saan kapag nahawakan mo o nadampian mo ang kamay ng isang babae o ng iyong asawa. Nisa is the plural ng babae ito, no? Yung nisa, kababahian ito. So ito ay plural na salita para sa mga babae. So kapag nahawakan mo, nadampian mo ang kamay, itong pinakamalapit na opinyon, hindi yung pakikipagtalik ng ating mga scholars. So dito, ang sinasabi nila pangatlong opinyon niya, mahawakan mo ang isang babae, hindi yung makatalik mo siya, no? Hindi yung makatalik mo siya. Okay, tulad halimbawa, nang nahalikan mo siya, nahawakan mo siya ang kanyang kamay. Ang uri na ito, sabi nila, no, hindi nakakasira ng wudu.
See, kabilang dito sa opinion nito ay si Imam Abu Hanifa. Hindi ito nakakasira ng wudu, even na mayroon kang pagnanasa o wala kang pagnanasa. See, hindi ito nakakasira ng wudu. So sabi nila sa ganito, number 3 ay hindi ito nakakasira ng wudu. Mayroon ka mang pagnanasa o walang pagnanasa. So sa another opinion, ang aya nito nila, sinagot nila ito na sinabi nila ito'y nangangahulugang intercourse. So kapag ikaw ay nakipagtalik, ang iyong wudu ay mawawalang bisa. Of course, kapag ikaw ay nakipagtalik, ikaw ay magiging junub. Either na may lumabas sa iyo o wala lumabas, basta't ikaw ay tinalikan mo ang iyong asawa. So dito, anila, ito ay nakakabreak ng wudu. Ito ay nangangahulugang intercourse, anila. So ito ay nangangahulugang pakikipagtalik, anila. So sa ganito, kapag ikaw ay nakipagtalik sa iyong asawa, ay nawawalang bisa ang iyong wudu, anila. Ang panglima na opinion, ang scholars ay nagsabi, ang lamas tumon ni sa ay yaong mahawakan madampihan mo ang isang babae. No? Kapag ito ay ginawa mo ito na mayroong pagnanasa ang paghawak mo, even na iyong asawa, even na hindi mo mahram, inawakan mo ng sinadya, kapag ito ay nagampanan mo o ginawa mo na mayroong pagnanasa, anila, ang wudu mo ay break. Sapagkat sabi nila, sapagka mayroong ginawa mo ito na mayroong pagnanasa, hindi malayo na magkaroon ng posibilidad na mayroong lumabas na liquid sa iyong private parts. Either na ito ay madi, marahil ito ay madi, gaya ng tinatapik natin, na kung saan ang madi ay lumalabas ito sa pagnanasa natin. Kapag ito ay lumabas, nabibreak ang ating wudu, at ito ay najis, bago tayo magsagawa ng wudu, ay hugasan natin ito. Subalit nila, kung hahawakan mo ang babae ng walang pagnanasa, in this case, sabi nila, ay hindi masisira ang iyong wudu. Ito ang form ng hadith, kung saan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang hadith na ito ay nahalikan niya ang asawa niya minsan niyayakap niya, ay hindi nasisira ang kanyang wudu. So kung makikita nyo dito, hinalikan ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang asawa niya. Like for example, si Aisha, sabihin natin, ang nakalugar sa lugar na ito, isang asawa niya. Siya ay papunta ng masjid upang magsala. Ang tanong dito, hinalikan ba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito may pagnanasa? Siya ay pupunta ng masjid? Of course not. Ang halik na ito, kung makikita natin, ito ay kagandahan lamang na nagpapakita ng pagmamahal sa iyong asawa. See? So ang opinion na ito ayon kay Imam Ahmad at Imam Malik rahimullah, sa opinion nilang lahat na ito, ang ebidensyang ito ay naglalagay na kung saan, kasama na dito sa sinabi ni Sheikh Ibn Fawzan, na kung saan, sinabi din ni Sheikh Ibn Fawzan, itong Sheikh Al-Fawzan, na sinabi niya na ito ang pinakamalakas na opinion, na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hinalikan niya si Aisha, hindi sa mayroong siyang pagnanasa, kundi dahil siya pupunta ng masjid. Of course, no. Ito ay halik ng pagmamahal, pagbibigay respeto, parangal, paggalang sa kanyang asawa. So dito makikita mo ito ay walang pagnanasa. Dahil dito, kung ang iyong pag-aplos, paghawak sa babae, paghalik, pagyakap ay walang pagnanasa, so walang masama dahil malayo na mayroong lumabas sa iyo na liquid mula sa iyong pag-aari. Kaya sa ganito ay hindi nasisira ang iyong wudu. Ngunit, kung ikaw ay humahawak ng mayroong pagnanasa, of course, hindi posible na mayroong lumabas na liquid sa iyo. See? So sa ganito, anila, ito ang pinakamatinding opinion. Kapag hinawakan mo ang isang babae, tinats mo siya, even na hinalikan mo siya, na walang pagnanasa, hindi mabibreak ang wudu mo. Ngunit kung mayroong pagnanasa, ang wudu mo ay mabibreak. At ito ang pinakamalakas na opinion ayon kay Sheikh Al-Fawzan rahimullah. So sa hadith na ito, makikita natin ang benefits dito. Ipinakita rito sa hadith na ito ang kagandahang relasyon ng pamilya. See? Ang pagiging mabait sa ating mga pamilya na dapat nating sundin ang mga step ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Napakaganda lang ipinapakita niya bilang pagmamahal, paggalang, pagrespeto sa kanyang mga pamilya. See? So makikita rin natin ang issue hinggil kay Abdullah ibn Abbas nang siya itanungin ng isang matanda. So ito'y suporta.
sa sinasabi nila Imam Malik, Imam Ahmad, at sinabi ni Sheikh Al-Fawzan na ito'y malakas na ebidensya. Kapag hinalikan mo isang tao, hinawakan mong kamay, ito ay hindi nakakasira ng wudu kung walang pagnanasa. Ngunit kung mayroon ay nakakasira ito ng wudu. So tingnan mo ang suporta rito mula kay Abdullah ibn Abbas. No? Once na tinanong si Abdullah bin Abbas na isang matanda ang nagtanong, sabi niya, so tinanong siya, pwede ko bang halikan ng aking asawa pagkatapos magsala? Sabi niya, naam, yes. Ngunit ang isang bata, binatilyo o bata, o hindi pa matanda, siya'y malakas pa. Sabi niya, pwede ko bang halikan ng aking asawa bago magsala? Sabi niya, no. Bakit? Bakit binabawalan niya ba? Bawal ba ito na halikan? No. Iniilagan lang dito dahil siya ay bata, ay maaaring magkaroon ng pagnanasa ang kanyang paghalik. So dahil dito ay maaaring may posibilidad na lumabas sa kanya na hindi niya ito makontrol, mabibreak ang kanyang wudu. Nagpapakita lamang na ang batang ito, ibig sabihin binabawalan niya sapagkat magdali na magnasa ang mga bata. Kumpara sa matanda na sinabi niya maaari niyang halikan na sa at magsala sapagkat ang mga matatanda ay kung ang kanilang mga pagnanasa ay kontrolado na ito at hindi na masyadong dumarating sa kanila ang mga ganitong uri ng mga pagnanasa. So, makikita natin ngayon sa mga tinapik nating mga nakakasira ng wudu ay ang una, ang malalim na pagtulog maliban sa light na sleep lamang ito o idlip lamang. Pangalawa, ang lumalabas na istihada mula sa pagkagaling sa panganganak, pagdurugo ng panganganak o mga regla. Ito'y sakit na nanggagaling sa ugat, nakakasira din ng wudu ito at ito rin ay najis. So pangatlo ay yaong madi na lumalabas ito na kung saan ito'y najis dahil sa pagnanasa o malamig ang panahon nagkakaroon tayo ng sakit na lumalabas ang ganitong uri maliban pa sa semilya o kaya naman ay nilalaro natin ang ating mga private parts, ito ay maaaring lumabas ang madi na ito'y najis. At pangapat, makikita natin dito na ang paghawak, pagyakap, paghalik natin sa ating mga asawa o sa ibang mga tao, ibang babae, no? Naging ito man ay hindi nating mahram, kung ito'y magkakaroon ng pagnanasa, ang ating wudu ay dapat nang ulitin. At kung tayo ay walang pagnanasa, ang ating wudu ay hindi na dapat ulitin. Tandaan natin, ang nabanggit sa banal na Quran na lamas tumun nisa na sinasabi doon ay iyong mahawakan mo ang babae. Hindi ito pakikipag-contact ayon sa ating majority scholars. Okay? Okay. Another hadith. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa alayhi akhrajahu minhu shay'un am lam fala akhrujanna minal masjidi hatta yasma'a al sautan aw yajida riha, akhrajahu Muslim. So sa hadith na ito, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag ang isa sa inyo ay may nadama no sa inyong sikmura na kung saan kayo nagkaroon ng doubt na kung kayo ba ay naglabas ng hangin sa inyong palikuran, no? Kung ibig sabihin kayo ba ay nautot, ito ang ibig natin sabihin, baka hindi maintindihan ng ating mga ibang kapatid. Ibig sabihin, kapag kayo ay nagkaroon ng nadarama sa inyong mga sikmura, nagkaroon kayo ng doubt, pag-alinlangan kung kayo ba ay naglabas ng hangin. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nyo dapat iwanan ang masjid maliban kung kayo ay may narinig o mayroon kaya kayong naamoy. Ibig sabihin, huwag nyo iwanan ng masjid, huwag kayong tumalikod sa sala. Maliban kung narinig nyo ito, may sounds na narinig kayo o kaya naman ay naamoy nyo ito. Ibig sabihin, mayroong amoy, naamoy nyo na mabaho. Ibig sabihin, sa ganito ay exemption na dapat na kayong tumigil sapagkat ito ay nakakasira ng wudu. Ibig sabihin, ipinapakita na ang paglabas ng hangin sa palikuran, ito ay nakakasira ng wudu. Nakakasira ito ng wudu. So, ang hadith na ito ay ipinapakita rito ang isang kahalagaan ng prinsipyo sa pananampalatayang Islam. No? Okay. Ang benepisyo sa hadith na ito, ang malaking prinsipyo na tinutukoy natin sa hadith na ito, ang lahat ay nananatili sa orihinal na kondisyon.
hanggat hindi ka nakatitiyak. Ibig sabihin ng mga pagsususpetsa at pagdududa ay hindi kayang-kayang sirain ang katiyakan. So ito ay isang malaking benepisyo sa atin sa pananampalatayang Islam. So dito ang sinasabi kapag ikaw ay hindi nakatitiyak, ngunit naramdaman mo na parang mayroon kang doubt na ikaw ba ay naglabas ng hangin sa iyong palikuran, ngunit ikaw ay doubt, walang amoy, walang sounds. Hindi kapatid ko sa pananampalataya ang tinutukoy dito na walang amoy, walang sounds, bagamat alam mo na mayroong kang tiyak na ikaw ay naglabas ng hangin, even na ito'y walang amoy, even na ito ay walang sounds, kung talagang nakatitiyak ka na mayroong kang inilabas, ito ay sira ang ating wudu. Ibig sabihin, ikaw ay nautot na. Ang tinutukoy dito yaong hindi ka tiyak. Hindi ka nakatitiyak kung ikaw ay naglabas ng hangin o hindi. Bagamat halimbawa mayroong kang naramdaman na ikaw ay parang naglabas ng hangin, ngunit hindi ka tiyak. Sa ganito, kung hindi ka tiyak, kung ano ang dati mong kinalalagyan na ikaw ay hindi nautot, ito'y mananatili at hindi kayang-kayang sirahin ng pag-aalinlangan ito. Isa ito sa napakalaking prinsipyo sa ating pananampalataya na gaya ng sinasabi ng ating mga scholars, gaya ni Ibn Sadi, isa ito sa mahusay na magbigay ng basic ruling and principle of fiqh, kung saan sinasabi niya ang Islam ay ito ay mayroong nananatili sa orihinal. No? Nananatili sa orihinal na kondisyon, ang bagay ay nananatili sa orihinal na kondisyon na kung saan ito man ay maapektuan ng pag-aalinlangan ay hindi kayang sirain ng doubt ang anumang katiyakan na ito. See? Ito ay malaking ebidensya ang hadith na ito na kailanman ang katiyakan ay hindi kayang sirain ng doubt. Yaong katiyakan ang sinasabi natin. Yaong hindi halimbawa ikaw ay nagsala ng duhur, ngunit alam mo na wala kang wudu. Pag sala mo ay natapos kang magsala, naalala mo hindi ka pala nagwudu. Ibig bang sabihin ay tanggap ang iyong sala? No, dahil tiyak ka na wala kang wudu. Kapag wala kang wudu, wala kang sala. Tulad ng muwala, hindi ka nakapagbasa ng ilang bahagi mo sa iyong wuwuduhan at nakita mo ito pagkatapos ng sala. Alam mo, wala ka pa rin wudu, hindi consider na wudu ang ginawa mo. Ibig sabihin, wala kang wudu, wala kang sala. Ngunit kapag ikaw ay nakatitiyak sa isang bagay na nagawa mo at nakalimutan mo, hindi ka tiyak, nagkakaroon kang alinlangan, no? Sa ganito ay ipanatili mo kung ano ang nasa original mong kalagayan, ikaw ay nasa ganong kalagayan pa rin. Halimbawa, marami kasing mga kamusliman sa atin, no? Kung saan nagkakaroon sila ng doubt. So dahil sa doubt na ito, sabihin nila, na-break na ako. Kahit hindi nila alam, na-break na ako para mag-wudu na lang, matanggal lamang ang doubt. See? Sasabihin nila kahit hindi sila sure kung na-break na o hindi sa kanilang wudu, matanggal lang ang doubt, sabihin nila, na-break na ako, nautot na ako kanina, naihina ako. Even na hindi nila alam. See, ganito ang sinasabi natin sa Islam. Kapag nag-aaral ka sa Islam, nagiging magaan. Ngunit kapag ikaw hindi nag-aaral sa Islam, nagiging mabigat ang pananampalatayang Islam para sa iyo. Ngunit katotohanan kapag pinag-aralan mo Islam, kaya naman obligado sa Muslim na naghahanap siya ng kaalaman upang hindi siya mahirapan at maramdaman niya ang tunay na pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na ang relihiyong Islam ay tunay na relihiyon na napakagaan. So sa ganito, makikita mo ang mga kamusliman kapag sila ay mayroong doubt, para lamang matanggal ang doubt, sabihin nila, na-break ng wudu ko. Matanggal lang ang kanilang mga doubt. So, ito ay hindi tama. Lalo lang tayo nagpapahirap sa ating sitwasyon noon at lumilitaw na tayo ay isang mangmang sa ating pananampalataya. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa ng nananatili ka doon sa original o asal, na doon ka nakatitiyak. Halimbawa, ang ilang dumi o najis sa iyong damit ay nailagay. See? Nailagay sa iyong kasuotan. Ngayon ikaw ay doubt kung nahugasan mo ito o hindi. So ano ang osol mo? Anong magiging epekto rito? See? Maninatili ang najis ka. Dahil alam mo ikaw ay nagkaroon ng najis sa iyong damit o katawan. Then, hindi mo alam ngayon kung nahugasan mo o hindi. So anong mananatili? Ano ang tiyak mo? Mayroon kang najis. So dahil hindi mo alam kung nahugasan mo hindi, anong mananatili? Mayroon ka pa ring najis. Even na ito ay nahugasan mo, dahil sa hindi mo alam, mayroon kang doubt, mananatili kung saan katiyak. Hindi kayang sirain ng doubt kung ano ang original, nakatiyakang mayroon ka. See? Okay. Another example. Kung ikaw ay na-break ang iyong wudu, halimbawa ng hadith na ito, naglabas ka ng hangin sa iyong palikuran,
Then, pagkatapos ay lumubog ang araw o mag-Maghrib tayo, at pagkatapos ay magkaroon ka ng doubt, hindi mo alam kung nagwudu ka o hindi ka nagwudu. So dahil dito, anong mananatili? Anong asal mo? Na ikaw ay na-break. Ibig sabihin, mananatili ito, hindi kayang sirain ng doubt. Even na sabihin mong, halimbawa na ikaw ay nakapagwudu na, ngunit hindi mo na alam, na hindi mo na naalala, wala kang alam, doubt ka kung nakapagwudu ka o hindi, mananatili sa ganitong sitwasyon na ikaw ay wala pa rin wudu. Sapagkat alalahanin ninyo, nakabase sa ating intensyon ang mga ginagawa natin. So ito ang asal mo, hindi mo sasabihin wala kang alam, ay nagwudu na ako, ipipilit mo to. Ito ang sitwasyong hindi tatanggapin ng iyong puso at magkakaroon ka ng doubt sa ganito ay hindi magiging katanggap-tanggap ang iyong pangangatwiran na ganito. So susundin mo kung ano ang malakas, kung ano ang natitiyak mo, kung ano ang original mo. Kung ang original mo ay alam mo na break ka, hindi mo alam kung nakapagwudu ka o hindi bago magsala, sa ganito'y mananatili ka na ikaw ay wala pa ring wudu, even na mayroon ka pang wudu ay mananatili na ikaw ay hindi nakawudu sapagkat ito ang magiging original ng nilalaman ng iyong puso na alam mo na ikaw ay na-break, hindi mo alam kung nakapagwudu ka o hindi, sa ganito'y mananatili sa puso mo kung anong tiyak nito at hindi mo masisira ito sa pamamagitan lang ng iyong pagdududa. So mananatili dito na ikaw ay walang wudu. Kung halimbawa naman, ikaw ay mayroong wudu, nang bumating ang sala, hindi mo na alam kung ikaw ay na-break o hindi na-break. So sa ganito, mananatili na ikaw ay nakawudu, even na ikaw ay na-break. So mananatili ang iyong wudu sapagkat wala kang alam, hindi mo natitiyak kung na-break ka, mananatili ang asal natin dito o ang ating katiyakan. So anong katiyakan natin dito? Na tayo nakawudu. So dahil hindi natin alam kung na-break o hindi tayo, bagamat tayo pala ay na-break, so mananatili na ikaw pa rin ay nakawudu. Mananatiling matatag sa iyong puso ang iyong niya na ganito na ikaw nagwudu kapag ikaw ay nagsala. Well, kung naisip mo ito abang ikaw ay nagsasala, na ikaw pala'y na-break, tumigil ka at magsagawa ng wudu. Pero ayon sa ating mga scholars, kapag natapos na ang sala at saka mo naalala na ikaw pala'y na-break na, ang iyong sala ay tanggap na sapagkat ginawa mo ang sala na alam mo at tiyak ka na ikaw ay nakawudu. So marami sa atin, pananampalataya, marami ang kahalintulad nito na halimbawa na katuruan sa atin sa pananampalataya na kung saan ito ay pinag-aaralan ang puntong ito sa bagay na kung saan kung mag-aaral tayo ng basic ruling and principle of faith, doon malalaman natin ang mga bagay na yaan. Kung saan halimbawa malalaman nyo dyan halimbawa ang asawa dinivorce mo ng 2 beses, then sa pangatlo i-dinivorce mo siya. Muli, hindi mo ngayon alam kung pangatlo o pangalawa ito. So, ang katiyakan ay babalik tayo sa bababa. Sasabihin natin ngayon ito ay pangalawa pa lamang. O kaya naman ikaw ay mag-divorce, nagbigay ka ng kondisyon. Kapag ginawa niya yun, ay divorce na. Ngunit nakalimutan mo kung binigay mo o hindi yun. See? Wala kang alam na ibinigay mong kondisyon na gano'n. So, mananatili na wala kang alam na ibinigay na kondisyon sa kanya. Kung magawa niya yun, ay hindi mangangahulugang divorce ito. So, marami. Halimbawa, ang pag-sign natin, kung sa'yo nag-sign, hindi natin alam kung 6 o 7 na. Babalik ka sa may katiyakan, ang mababa, ang 6. Ganon din sa pag-ugas ng plato ng dinilaan ng aso. Kung ikaw ay 6 o 7 na, bumalik ka sa mababa at itong nakatitiyak at hindi kayang sirain ng pag-aalinlangan. Maliban lang kung kayo ay magkaroon ng higit na mayroong pagkagusto na itong lagawa na ninyo ang 7. No? Maliban lamang kung mayroong kayong higit na pagkagusto na ito nga ang tama ang 7, sa ganito ay sundin nyo ito. So ito ang isang hadith na kung saan ipinapakita sa hadith na ito ang pag-utot, ang paglabas sa ating mga palikuran ay nakakasira ito ng wudu. Even na ito ay hindi utot, even na ito ay sabihin natin ito ay dumi na ating inalalabas o iba pa and the like. Ang lahat na lumalabas dito sa ating palikuran, ito ay nakakasira ng wudu. Ito ang isang basihan. Minsan, bakit kaya tayo ay nag-aakala na tayo ay parang naglabas ng hangin? Hindi tayo sure. No? Hindi tayo sure kung naglabas tayo hindi. Bakit kaya minsan ay nararamdaman natin ito? Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit nangyayari sa isang kamusliman na madalas natin itong nararamdaman? Ang totoo kasi, ang syaitan ang may gawa nito, mga kapatid ko sa pananampalataya, na sinabi din ito sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang sinabi ni Wa'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum asyaitanu fi salah fayanfuku fi maq'adatihi
fayukayyalu ilayhi annahu ahdath walam yahdith fa idza hadaka dhalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu al-Bazar. So makikita nyo dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sabi niya, ang dahilan kasi kung bakit minsan nagkakaroon tayo ng doubt na para tayong naglalabas ng hangin, si Satanas ang gumagawa nito. Alam natin na mayroon mga ibinilalagay sa atin si Iblis na kanyang mga kampon kapag tayo nagsasala. Special ito ng mga kampon ni Iblis na ginagamit niya lang sa mga taong nagsasala. So isa ito sa kanyang mga kaparaanan. Even na hindi tayo nagsasala, kung darating ito sa atin, ay huwag natin bigyan pansin kapag tayo nadadoubt lamang. Kung tayo nakawudo, mananatili na tayo ay nakawudo. So ang dahilan dito, isa sa dahilan, kasi sila ay umihihip. No, sila ay umihihip ng hangin sa ating ilaliman. Kung saan, ang paghihip na lang ito ay nararamdaman natin ito na para tayong naglalabas ng hangin sa ating likuran. See? So sa ganito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung kayo'y nakadarama ng ganito, huwag ninyong talikuran ang inyong sala maliban kung kayo ay makarinig ng sounds o amoy kaya. Ito'y mula kay Al-Bazar. See? Isuporta ito sa isang hadith na kung bakit tayo nakararamdam ng ganun, dahil sa paghihip ng mga jinn na ito, ng mga kampon ni Iblis sa ilalim natin, na akala natin ngayon tayo ay nautot. Ngunit tayo ay nadadoubt, walang amoy, walang sounds. Ito ay tanda na hindi totoong nangyari sa iyo to. Bakit? Ano ang tanda na hindi totoong nangyari sa iyo? Ang hihip nilang ito ay walang amoy na kasintulad ng amoy na inilalabas natin, na kusang inilalabas ng ating kalikasan. At minsan ay mayroong sound, ito man ay tahimik, minsan nararamdaman natin lumalabas ito. So itong mga lumalabas na pagdududa na ito, malinaw na ito ay galing sa mga jinn. Bakit? Anong tanda? Walang amoy at wala kang sounds na mararamdaman na ito nga ay lumabas mula sa iyong palikuran. Yan ang tanda. Kaya huwag lang yung bigyan pansin ang bagay na ito. See? So sinabi din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sa ganito, Walil Hakim an Abi Sa'id marfu'an, idza jaa ahadukum syaitan faqal innaka ahdatha falyakul innaka kadabat, akhrajahu Ibnu Hibban bilafzi falyakul fi nafsihi. So dito sinabi din ni Abu Sa'id na radhiyallahu ang hadith na ito isang marfu mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag nangyari sa inyo itong mga hinihipan kayo, no? Itong hinihipan kayo, walang sounds, walang amoy, pero naramdaman nyo na doubt kayo. Kapag nangyari ito, sasabihin ngayon si Satan sa inyo, mararamdaman nyo na ibubulong niya sa iyo, na-break na ang iyong wudu, nullify na ang iyong oblasyon. Ikaw ay naglabas na ng hangin sa iyong palikuran, ikaw ay umutot na, hindi sabihin mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay sinungaling. Mula ito kay Al-Hakim. At sinabi ni Hibban na ito, ang hadith na ito ay may karagdagan with the wording na sabihin nyo lang ito sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, huwag mo sabihin, ikaw ay sinungaling, hindi ako break. No, ito ay sasabihin nyo lamang sa inyong sarili na si Iblis o Shaitan, ang mga kampon niya, yung mga sinungaling, gawa-gawa lamang nila ito, at ako ay hindi nawawalan ng bisa sa aking wudu. So alam na natin ngayon ang dahilan kung bakit nakararamdam tayo ngayon. Sila ay umihihip ng hangin sa ating palikuran sa ilalim, at pagkatapos akala natin, naramdaman natin na tayo ay napautot, ngunit ang tanda nito ay walang sounds at walang amoy. At ang kanilang mga udyok na sinasabay lang sa atin, break ka na, ikaw ay nautot na, sabihin lang natin, no, you have lie, you are lie. No, sabihin natin, sinungaling ka, kailanman ay hindi nasisira ang aking pagkadalisay sapagkat walang amoy, wala akong narinig na sounds, ikaw ay sinungaling, at sasabihin nyo lamang ito sa inyong sarili. See? So sa araw na ito ay nakadalawa tayong hadith na kung saan apat na ang nakakasira ng wudu, ang madi, ang pagutot, ibig sabihin paglabas sa ating palikuran, and the like ng pag-utot ay nakakasira ng wudu. Then and the like na naglalabas ng dugo sa harapan, tulad ng mga babae, pagregla, ang dugo, pagdurugo mula sa panganganak, no? At yung sakit sa dugo,
Ito'y nakaka-break ang madi, ang mani, ang semilya. So nakaka-break ang lahat ng ito ng ating wudu. Ibig sabihin lahat na lumalabas sa harapan ng babae at ng lalaki at sa kanilang palikuran ay nakaka-break ito. Maliban lang ang fluid ng babae nila, ito ay hindi nakakasira ng wudu at ito ay hindi najis. At ganun din ang pagmalalim na pagkatulog ay nakakasira ito ng wudu. So, ibig sabihin ng lahat ng ito ay kapag nangyari ito sa atin, ay kinakailangan nating magsagawa muli ng wudu. Magsagawa ng wudu, ang lahat ng ito ay kapag nangyayari sa atin. Maliban na lamang kung kayo ay naidlip lamang ay hindi na kailangan magsagawa ulit ng wudu. Wa akhir dawn alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh.